JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Gabo. Taong 1973, Pampanga. Masama ang titig ni Gabo sa kaklaseng babae. Ilang ulit tinakot. Biglang mag-iiba ang kilos na parabang sinasapian. Mag-iiba ang boses. Gagalaw ng nakakakilabot. Tarantang-taranta ang lahat. Mag-aaral, guro, pero hindi si Gabo. Para sa binata, sinasamantala nito ang takot ng nakapaligid. Akin ang katawang to. Hinding-hindi nyo mababawi. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Malakas ako. Makapangyarihan. Sino man ang hahadlang ay papatayin ko. Akin lang ang katawan na to. Akin. Nanlilisik ang mga mata. Panay likot ang leeg. Bigla na lang pagbubuhatan ng kamay sino man ang maabot. Ganap na ganap. Nakumbinsiya ang lahat. Lumabas ang mga kaklase at nagtawag ng tulong ang guro. May lumuwas ng bayan para humingi ng saklolo sa simbahan. Nagpatuloy ang kaguluhan. Tumayo si Melissa. Hinabol. Tinakot ang lahat. Muli itong bumalik sa pagkakaupo nang pumalibot ang kalalakihang guro para pumigil sa pagwawala. Walang lalapit. Kung ayaw niyong saktan ko ang katawang to, papatayin ko to kapag pinigilan niyo ko. Wika ni Melissa. Umalis ka sa katawan ni Melissa. Huwag mong pahirapan ang katawang yan. Huwag kang magulo pakiusap. Umalis ka na! Hindi natapos ng guro ang salita nang bigla itong kinalmot sa muka. Malala ang inabot. Dumiretso sa mata ang matulis na kuko. Umatras ang lahat sa takot na masaktan. Nagbuntong hininga si Gabo. Pinigilan ang sarili. Pero nang sunod-sunod ang pagsigaw, walang pagdadalawang isip na lumapit, sabay hampas ng libro sa ulo. Sa sobrang lakas, nawalan ito ng malay. Napakaingay mo! Ang lapit na nung exam, sa sapi-sapi pa tong inaatupag mo. Sige naman, balik na ho tayo sa klase. Hayaan niyo yan. Papansin lang yan. Wika ni Gabo. Pasimpleng bumalik sa upuan. Nagtinginan ang lahat. Hindi na sana mapapatahimik si Melissa sa ganung paraan. Gayon pa man dinala sa pagamutan ang dalaga. Nang magkamalay dinulog sa simbahan. Pero sa sasakyan pa lang, muling umandar ang kalokohan. Tumalon at tumakas. Sa isip ng lahat may problema ang dalaga at kumbinsido na sinasapian nga ito. Sa tahanan panay pa rin ang pagtitimpi ni Gabo. Hindi matahimik. Binabagabag ng pagkukunwari ni Melissa. Nang makaraos inabala ang sarili para bisitahin ito. Naratnan sa bakuran ang uugod-ugod na matanda. Nanginginig ang kamay habang isinasalang sapoy ang kaldero. Sa mesa naman nakaupo ang isa pang bulag na matanda. Maya-maya pa ay lumabas si Melissa. Gulat nang makita siya. Nagmamadaling lumapit. Hinila palayo. O bakit parang nababahala ka na nandito ako? Ayaw mo bang malaman ng matatanda yung kalokohan mo sa eskwela? Bakit mo ba kasi ginagawa yun? Dinadagdagan mo lang ang problema nyo. Tignan nyo. Matanda na ang lolo't lola mo kaya tumigil ka na. Ang lala mo rin ano, sa dami ng pwedeng gawin, pagkukunwari pa ng sinasapian. Sa tingin mo ba nagkukunwari ako? Pwede ba kung wala kang sasabing maganda umalis ka na? Hindi madali ang pinagdadaanan ko. Huwag mo nang dagdagan. Ah, talaga? Kahit alata naman na nagpapanggap ka lang, wag mo nang itanggi. Umaming ka na. Tinatakot mo ang buong klase, ang buong paaralan. Umabot pa nga sa ibang eskwelahan eh.
Marami nang napeperwisyo kaya tama na yan. Gabo, pwede ba umalis ka na? Ikaw na rin ang nagsabi na matatanda na sila lolo't lola. Sa ginagawa mong yan, dinadagdagan mo pa yung iisipin nila eh. Magtatanong ang mga yan kung anong pinag-uusapan natin. Anong isasagot ko? May kaklase akong ayaw maniwala na sinasapian ako, ganun? Gumagawa ka lang ng eksena eh. Ikaw ang gumagawa ng eksena. Isa lang naman ang hiling ko eh. Humingi ka ng tawad sa lahat ng napaniwala mo. Tapos! Hingi ng tawad. Kailan pa naging kasalanan ng sinasapian? Kasalanan ko ba na naakit sa katawan ko ang demonyo o anumang elemento? Pwede ba umalis ka na? Inuubos mo yung pasensya ko eh. Talagang pinangangatawanan mo yung pagpapanggap ha? O sige, tignan natin kung hindi ka mapaya sa uli. Dumiretso si Gabo sa tahanan ng Chewin. Isa ito sa mga guro ng paaralan, si Sir Costan. Hindi napigilang magbahagi sa nangyari. Hindi inasahan na maging ito. Kumbensido sa pagdadrama ni Melissa. Napag-usapan ng iba pang guro na dadalhin sa simbahan ang dalaga kapag handa na ito. Pagpasok kinabukasan, nauna sa silid si Melissa. Sinamantala ni Gabo ang pagkakataon na pagmasdan ito ng palihim. Sa katunayan, matagal na silang magkaklase. Simula first year hanggang fourth year high school. Kilala ang dalaga bilang matalino, nangunguna sa klase at sa anumang patimpalak sa loob o labas ng eskwelahan. Nagbago lang ang kilos nito ng nakaraan. Naunawaan ni Gabo na nasasaktan pa rin ito sa pagkawala ng mga magulang matapos masangkot sa isang trahedya. Subalit, hindi maunawaan kung bakit kailangang umabot sa punto na magpapanggap bilang sinasapian. Para sa binata, mali na paglaruan ang bagay na may kinalaman sa demonyo o anumang elemento. Kapag ginawa ito, malaki ang pagbabayaran sa huli. Gusto lang naman sanang mailigtas habang maaga pa, pero ganap na ganap si Melissa. Lumipas ang ilang araw, muling umarangkada. Sa kalagitnaan ng pagsusulit ay bigla itong nagwala. Umaktong sinasapian. Mangmang kayong lahat. Wala kayong masagot. Maingay pero walang talino. Mga mangmang! Marami pang sinabi. Ininsulto ang bawat kamag-aral. Maging ang guro ay hindi nakaligtas. Hindi lang yun. Inatake pa ang nasa malapit. Sinabunutan, kinalmot, sinampal. Pagkatapos nun ay sarili naman ang sinaktan. Pinigilan ng mga kaklase pero dinaig pa silang lahat. Tumilapon. Tumakas si Melissa. Kumaripas na ng takbo. Dito napukaw ang pansin ni Gabo. Kung tutuusin, hindi kaya ng isang payat na babae ang kalalakihang may malaking pangangatawan. Pero sa naganap, parang may puwersang nagbula kung saan. Matapos makapagpaalam sa guro, dali-daling sinundan ng dalaga. Pagdating sa tahanan nito, naabutan ang lolo't lola. Alalang-alala sa sinapit ng apo. Nakaimlay sa lupa matapos maimatay. Si Gabo mismo ang kumarga papasok ng tahanan habang hinihilot ng bulag na lola. Kinausap ng binata ang lolo. Lo, huwag niyo po sanang mamasamain ng tanong ko ha. Netong nakaraan po ba may napapansin kayo kay Melissa? Sa klase kasi, kakaiba ang kilos niya. Sinasapian po siya eh. Napatanda ng krus si Lolo Barino. Makikita ang takot sa muka. Napaupo sa tabi habang hawak ang noo. Naghintay ng sagot ang binata pero wala itong sinabi. Ilang ulit na nagtanong pero panay lang ang iling. Bago matauhan si Melissa, nakauwi na si Gabo. Lalong nadagdagan ang iisipin sa kilos ng matatanda. Batay sa galaw ng mga ito, may tinatago tungkol sa nagaganap kay Melissa.
Makikita naman na gustong magsalita pero nanaigang takot kaya piniling itikom ang bibig. Malalim ang iniisip mo ha. Mahirap ba ang binigay na takdang aralin? Hindi naman po sir. Yung kay Melissa hindi talaga ako matahimik eh. Inakusahan ko siyang nagpapanggap pero kanina parang totoo na. Binisita ko sa kanila. Nag-usisa pero wala namang sinabi yung lolo't lola. Duda ako may nangyayari na talaga eh. Aba, kung mag-alala. Akala mo may namamagitan sa inyo ha. Gusto mo ba si Melissa? Hindi naman sa ganun sir. Nag-aalala ako, klase ko rin siya eh. Mula pa first year kaya nakakabahala din. Mabuting tao pa naman. Matalino. Oh, bakit ganyan po kayo makatingin? Wala nga hong namamagitan sa aming dalawa. Pasensya na, akala ko kasi nagbibinata ka na eh, tama ka. Nakakabahala ang nangyayari kay Melissa. Mabait, matalino, mahiyain siya dahil sa pagkakalala ko. Palaging nakangiti, pero lahat nagbago pagdating ng sapi niya na. Wala pang eksorsismo sa simbahan eh, kaya walang titingin sa kanya. Pero sabi ng pare, kapag lumala ang kalagayan dalin siya sa kanila. Hihilingin ko sa iyo ang isang bagay, bantayan mo si Melissa. Magkaklase naman kayo eh. Kumbaga, ikaw ang mata ko sa silid nyo. Ano man ang mangyari sa kanya, tawagin mo ko kaagad. Nakahinga si Gabo nang malamang interesado din ang Chewin sa nangyayari. Nang sumunod na araw, matyagang binabantayan si Melissa. Saan man ito pumunta, palihim na sinusundan. Ang ipinagtataka lang, hindi ito dederecho sa tahanan kapag uwian. Lilihis ng daan patungo ng kagubatan. Nakita itong pumasok sa isang kubo. Sa pagkakaalam ni Gabo, matagal nang namayapa ang matandang nakatira doon. Abandonado ang kubo. Bihira lang din ang may sumadya sa lugar dahil sa usap-usapan na malakas ang kapit ng elementong nakatira sa gubat. Hindi pumasok, nanatiling nakatayo sa kalayuan. Hindi inalis ang tingin sa kubo. Mahabang oras ang ginugol ni Melissa sa loob. Kamunti ka nang umuwi si Gabo. Sa kabutiang palad ay lumabas ito. Habang naglalakad, kapansin-pansin ang panghihina ng dalaga. Panay haplos sa dibdib. Kinakapos ng hininga. Gayunpaman humakbang pa rin hanggang sa makauwi. Dumiretsyong sumampa sa papag na nasa silong ng tahanan. Pinagmasdang mabuti ni Gabo ang paligid. Sa lugar na ito sila lang ang nakatira. May mga bahay sa unahan pero may kalayuan. Naglalakihan ang mga kahoy. Nagiging daanan pa ng mga ligaw na hayop. Nang makita ang lolo, lumapit para sana mag-usisa pero nakiusap itong wag nang makialam sa problema. Pinilit. Nangako na tutulong anuman ang mangyari. Kaso nga lang nagmatigas ang matanda. Maigpit ang bilin na wag nang makisawsaw. Walang nagawa kung hindi umalis. Binalita kay Sir Costan ang kaganapan. Nangalap din ito ng impormasyon sa binisitang manggagamot. Humingi din ng proteksyon para kahit papano itaboy ang anumang elemento. Ibigay mo to kay Melissa. Kahit sa bulsa niya lang ilagay. Pandakaking itim. Kaperaso lang pero malakas ang bisa niyan, lalo na sa pagtaboy ng masasamang elemento. Si Mang Puloy ang nagbigay niyan. Sinadya ko talaga kahit malayo para makatulong tayo kay Melissa. Tinitigang mabuti ni Gabo ang bagay. Parang kaperasong sanga. Kulay itim. Pero mararamdaman na may kakaiba. Itinabi ito. Tinahak ang daan patungo sa tahanan ni Melissa. Tulog pa rin ang dalaga. Nakaupo sa magkabilang tabi ang lolo't lola. Parehong may dalang patalim. Mga sulo sa paligid. Naunawaan dahil gabi na at daanan ng ligaw na hayop ang lugar. Nagpresenta si Gabo na buhatin ang dalaga papasok ng bahay para makapagpahinga na ang lahat.
Nang makatsyempo, isisilid na sana sa bulsa ang pandakaking itim. Pinigilan ng lolo. Huwag ka nang makialam, iho. Mabuti man ang intensyon mo. Hindi pa rin matatanggap. Mabuti pang lubayan mo na lang ang apo ko. Matanong ko lang po, ano bang kinakatakot nyo? May nagbabanta ba sa inyo? Sabihin nyo lang. Marami kaming tutulong. Iho, sisimplihan ko na lang para maintindihan mong mabuti. Kahit ilang daan pa kayo, hindi nyo malulutas ang problemang ito. Ano man ang nangyari sa tahanang ito, hindi mo kargo. Kaya huwag kang umasta na responsibilidad mong malaman ang lahat. Sa ginagawa mong ito, lalo mo lang dinadagdagan ang problema. Naguluhan si Gabo sa sagot ng matanda. Gusto sanang mag-usisa para malinawan, pero pinagsaran siya ng pintuan. Pinaalam niya sa Chewin ang nangyari dahil parehong naguguluhan. Sabay na bumalik sa tahanan si Melissa, subalit ayaw makinig ng matanda. Hindi sumagot sa tawag at katok. Pinalipas ang oras. Nagbabaka sakaling magbago ang isip ng mga ito. Kaso nga lang, wala pa ring pumansin sa magtiyo. Nang mga sumunod na araw hindi pumasok sa klase si Melissa, hindi na rin bumisita si Gabo dahil haharangin lang ng matanda. Unti-unti, nakalimutan ang kaganapan dahil abala ang lahat ng estudyante sa pagsusulit. Sa oras ng uwian, aksidenteng nakapa ni Gabo ang bulsa. Napabuntong hininga, naroon pa rin ang pandakaking itim. Tangka na sanang itatapon ng masipat si Melissa. Binabaybay ang daan patungo sa kagubatan. Kagad sinundan at muli, nasaksihan ang pagpasok nito sa kubo. Pero may nagbago sa paligid. Hindi na ito nagmukhang abandonado. Malinis ang pagbunot ng damo sa bakuran. Inayos ang iilang sira. Nang magbukas ang bintana, natanaw ang isa pang matanda sa loob. Nanatiling nakamasid sa kalayuan si Gabo. Matyagang nag-antay sa paglabas ng dalaga. Muli, nang maglakad ito pauwi, kapansin-pansin ang panghihina. Pagdating sa unahan na wala ng balanse, natumba. Sa puntong ito ay humagulgol. May sinasabing hindi maunawaan. Sinisisi ang lolo't lola na parabang pinilit siya na gawin ang bagay na labag sa kalooban. Pag-uwi, binahagi ni Gabo ang pangyayari kay Sir Costan. Isinulat ng Chewin ang lahat. Pagkatapos ay pinunta ng tahanan ng manggagamot. Binigay ang listahan ng kaganapan. Inaral ng mabuti. Mabuti sinulat nyo ang pangyayari. Pero hindi ko mahuhula ng eksaktong dahilan kung bakit nagkaganito ang babae. Mabuti siguro bisitahin ko. Yun ay kung papayag ang mga nagbabantay sa kanya. Wala na po siyang nanay at tatay. Lolo't lola niya na lamang po yung nandun. Kung silang pag-uusapan, duda ako na papayag. Kasi palagi nga akong tinataboy. Ito ba yung tahanan malapit sa kubat? Yung nag-iisa doon? Yung bulagang matandang babae? Mahihirapan talaga tayong umapak sa baluarte nila. Dahil hindi lang ligaw na hayop ang bumibisita sa lugar. Po, sino po bang bumibisita sa lugar na yun? Sanay naman tayo kapag may gubat. May elemento. Sa sitwasyon ng tahanang iyon, nakituloy sa kanilang elemento. Sa pagkakaintindi ko, nakasulat dito pinaglaruan ng dalaga. Pinipilit sa isang bagay na labag sa kagustuhan. Katulad na lamang ng sinabi mong sinapian. Pwedeng tama ka na nagpapanggap siya. Hindi dahil niloloko ang taong nakapaligid, kundi may nag-utos sa kanya na gawin ang bagay na yon. Sandali lang ho, Mang Puloy Ibig sabihin lahat na nangyayari sa bata ay hindi nagkataon. Sadya ito?
Anong elemento po ba ang gumugulo? Tanong ni Sir Costan. Engkanto. Itim na engkanto. Kilala ang nilalang na ito bilang mapaglaro. Nagpaparusa. Gagawin ang lahat para pahirapan ng biktima. Yung binigay kong pandakaking itim, hindi ba nakaabot sa dalaga? Hindi po eh. Pinipigilan ako ng lolo. Sa tingin ko nag-iibang tao na rin siya. Parang may nalalaman sa nangyayari pero ayaw naman magsalita. Tumango si Mang Puloy. Pinag-usapan ang susunod na hakbang. Pero mahihirapang umusad dahil kinakailangan ng permiso sa pamilya ng biktima. Mahalaga sa manggagamot ang abiso. Sa gabaring ito pinuntahan ng tahanan. Tahimik. Pero malakas ang puwersa ng elemento. Bumalot sa paligid. Ilang sandali pa narinig ang hiyaw ni Melissa. Nasasaktan. Rumihistro sa dingding ang dalawang anino na panay ang hagupit sa dalaga. Maya-maya pa natahimik. Bigla na lang nagsalita si Melissa. Hindi niyo mababago ang nangyari na. Akin lang ang katawang ito. Hindi mababawi ni numan. Sa akin lang. Sa akin. Habang patuloy sa pagsasalita si Melissa, halos gibain ni Gabo ang pintuan. Ayaw pagbuksan ng nasa loob. Maya-maya pa, nagbukas ang bintana. Dumungaw ang dalaga at nawalan ng malay. Dali-daling sinakluluhan ni Mang Puloy. Si Gabo naman ay dumiretso sa loob. Naratnan ang lolo't lola. Diretso ang upo. Nangingitim ang mga mata. Ilang sandali pa sabay na nawalan ng malay. Dinala ang mga ito sa tahanan ng manggagamot. Iba yung pagsusuri ang ginawa. Unang nagkamalay ang lolo kaya ito ang kinausap. Sa kwento ng matanda, alam naman na ang kaganapan. Napilitan nitong isiwalat ang katotohanan. Nagsimula ang lahat ng mapadpad ang ama't ina ni Melissa sa kubo. Pinaniniwala ang namatay ang may-ari kaya kampanteng nakasilong. Maulan ng mga sandaling ito. Kakagaling lang sa pangahoy. Lumakas ang buhos kaya panay usog. Hindi inasahang masagi ang tanim sa tabi. Napukaw ang atensyon ng mag-asawa. Isa itong bulaklak na kulay itim. May manipis na dahon pero nangangamoy dugo. Sa kabila nito, nakakahalina tignan. Ang asawang babae na mahilig sa tanim. Walang pagdadalawang isip na pinitas para ilipat sa bakuran. Matagumpay na nakuha ang bulaklak. Tinanim. Inalagaan. Dito nagsimulang makaramdam si Lolo Eman. Sunod-sunod ang trahedyang kinasangkutan ng mag-asawa. Sa una, pangalawa at pangatlo ay hindi pa malala. Nagkakaroon lang ng sugat at galos. Pero sa huling aksidente, dito tinuluyan. Bago ang kaganapan may mga gabi na nagrereklamo ang mga ito. May nakikitang aninong hubog tao kung saan-saan. May boses na biglang naririnig. Nakikipag-usap sa kanila. Sa hinuha ng matanda, lahat nagsimula nang dumating ang bulaklak. Kaya naman dali-dali itong binunot at tinapon sa masukal na bahagi ng gubat. Binalikan makaraan ang ilang araw pero naglaho na ito. Netong mga nakaraan lang, napansin kong sinapit ni Melissa ang nangyari sa mga magulang niya. Kumonsulta na nga ako sa albularyo eh. Nagmungkahi na dalin sa kanya ang aking apo. Ginawa ko naman, pero nang makita kong iba ang pakay kay Melissa, hindi ko tinuloy. Anong ibig mong sabihin na iba ang pakay? Sino ang albularyo na nilapitan mo? Si Kato Renga. Akala ko nagbago na. Hindi pa pala. Nakita ko sa mga mata niya ang pagdanasa sa aking apo. Kagad kong binawi si Melissa at inuwi. Ang sabi sa akin ni Gabo, pinipigilan mo raw siyang tumulong. Pwede ko bang malaman kung bakit? Ang totoo niyan,
Gabi-gabi may naririnig akong boses kasabay ng mga anino. Nagbabanta na kapag hihingi ng tulong sa sino mang may karunungan, malala ang sasapitin ni Melissa. Minsan, nag-iibang tao kami ng asawa ko Sinasaktan si Melissa. Mga bagay na hindi namin kontrolado. Kagaya ng nakita ninyo. Kung ganon, bakit parang gusto mo kaming tumulong ngayon? Ayoko nang magdusa ang apo namin. Bahala na ang Diyos sa anumang sasapitin. Mas mainam ng subukan kaysa hayaan. Tumango si Mang Puloy. Kumuha ng pandakaking itim. Dinasalan. Isa-isang binigyan ang mag-asawang matanda. Pagkatapos nito bumaling kay Melissa. Nagsagawa ng orasyon ang manggagamot. Pinaliguan ng tubig ang dalaga. Naglagay ng planggana sa unahan. Walang pagdadalawang isip na sinindihan. Sa pagsiklab ng apoy, dahan-dahang gumalaw ang walang malay na si Melissa. Tuloy-tuloy ang pagsambit ng orasyon. Nakipagsabayan sa bisa ang katawan ng dalaga. Lalong nag-init ang paligid. Lumaki ng lumaki ang apoy. Maya-maya pa naglabas ng itim na usok ang katawan. Direktang hinigop ng apoy. Makaraan ang ilang sandali. Unti-unting humupa hanggang sa napula. Winasiwas ni Mang Puloy ang kamay sa hangin. Gumuhit ng simbolo, sabay ihip ng dasal sa dalaga. Pagpahingayin muna natin si Melissa. Magkakamalay na rin siya maya-maya. Habang wala pang ulirat ang biktima, kinausap muli ng manggagamot si Lolo Eman. Humingi ng eksaktong paglalarawan at detalye sa bulaklak. Kagaya ng sinabi, itim na bulaklak. Matulis ang manipis na dahon. May maliit na tinik sa katawan. At nangangamoy ang dugo. Hindi to lumaki. Mabilis sumigop ng tubig sa tuwing didiligan. Matutuyo kagad. Dagdag pa nito, ilang beses napansin na may nakakakilabot na presensyang bumabalot dito. Minsan may mga anino at bulong. Inakala pa nung una na gawa-gawa lamang ng imahinasyon, pero nang magsimula ang kahina-hinalang kaganapan, nagbago ang pananaw. Tanim ng inkantong napulot ng anak nyo. Ang sabi nyo pa, sa abandonadong kubo sa gubat natagpuan. Nag-utos ako ng tao para magsiyasat. Dating kampo ng kaliwa ang matandang nakatira. Nakikipag-usap sa mga elemento at may malakas sa koneksyon sa inkanto. Wala ring nakakaalam kung nasaan na ang matanda. Bali-balita noon na sumakabilang buhay na. Walang patunay kaya hindi tayo sigurado. Pwedeng pakulo lang para sa sino mang mapapadpad doon. Ano po ang gagawin natin? Ligtas na ba si Melissa? Ligtas na ba kami? Hindi pa. Ang ritual na ginawa ko ay para matigil ang panggagambala ng inkanto sa apo nyo. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Sa puntong ito, ang mismong itim na inkanto na ang makakarap. Huwag nyo na ring isipin. Ako lang naman ang kakalaban. Hindi kayo kasali. Pero hihilingin ko na dito muna kayo manirahan sa bahay ko nang sa gayon. Oras-oras kong masusuri si Melissa at mapoprotektahan din kayo laban sa anumang banta ng elemento. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam si Gabo at Sir Costan. Kaso nakiusap si Mang Puloy na kung maaari manatili ang binata. Wala namang klase kaya pumayag. Nais ding masaksiyan ang susunod na kaganapan laban sa itim na inkanto. Habang nagsasagawa ng ritual at kung anumang may kinalaman sa larangan ni Mang Puloy, si Gabo naman ang nakatoka sa pag-aalaga at pagbabantay sa matatanda. Kasama rito si Melissa na hanggang ngayon ay nangihina pa rin. Ayon sa manggagamot, normal ang nararamdaman ng dalaga, lalo pa halos higupin ng elemento ang buong lakas. Patuloy naman sa pagbibigay ng gamot. Sa paglipas ng bawat araw,
May pagbabago na sa kondisyon. Isang hapon habang namumutol ng kahoy upang panggatong, nagulat si Gabo nang mapadpad sa abandonadong kubo. Sa puntong ito, lalong gumanda ang paligid. Malinis ang bakuran, maayos ang tahanan at walang sira. Maya-maya pa lumingon ng may dumaan, kaso nga lang walang tao. Pagbaling ng tingin sa kubo, kinilabutan ng lumitaw ang maraming itim na bulaklak. May kalayuan ang kinalalagyan, pero umabot ang amoy. Bulok na dugo. Hindi nagtagal kusang bumukas ang pintuan. Masyadong madilim sa loob. Habang tumititig, pakiramdam ni Gabo tinatawag siya. Unti-unting hinihila ng puwersa. Sa kabutiang palad mabilis nakapag-isip. Dinukot sa bulsa ang pandakaking itim. Maigpit na hinawakan. Nagsimulang magdasal. Maya-maya pa bumalik ang orihinal na anyo. Nagmamadali sa paglisan ang binata. Saktong nakarating ng tahanan. Naduwal. Sukang-suka. Kinakapos pa ng hininga. Kinausap si Mang Puloy sa nangyari. Napapaisip ng paraan ng manggagamot. Ilang sandali pa, napagpa siya ang puntahan ang lugar. Pagdating doon hindi masukal ang paligid. Sira na halos ang lahat ng kubo. Nagtataasan ang damong ligaw. Nagtataka ang binata dahil ibang-iba ang itsura ng paligid ng makita. Kahit nung araw na sinundan si Melissa. Naunawaan din nang magsalita si Mang Puloy. Ilang insidente nangyari sa lugar na ito. Nawawala ang mga tao dahil nalinlang ang paningin. Mabuti na lang dala mo ang pandakaking itim kaya ka nakaligtas. Kahit hindi pandakaki, anumang gamit na may mabisang pangontra ay pwede. Hindi makakagawa ng ilusyon ng elemento dahil makikilala kaagad ang presensya ko bilang manggagamot. Hindi sila aatake sa taong may karunungan. Nandito na lang din tayo. Bakit hindi nyo na lang puksain? Sa puntong ito nagtatago na. Wala akong maramdaman na presensya. Ilang ulit ko na rin tinawag sa pamamagitan ng ritual, pero hindi magilap. Mabisa din ang depensa ng engkanto, hindi ko mabasag. Ibig po bang sabihin, hindi matatapos ang problema kasi hindi nyo naman nahanap ang presensya ng kalaban eh. Sa ngayon, oo. Halika, sa bahay tayo mag-usap, gumagabi na. Habang nagsasalo sa pagkainan, napansin ni Gabo, panaylikot si Lola Miranda. Bulag ito, pero batay sa kilos parang may nakita. Takot na takot. Kaagad kumapit sa asawa. Tinakpan pa ng kamay ang mga mata. Nang mapansin ito ni Mang Puloy, kaagad sumambit ng orasyon. Nagsindi ng insenso at mga kandila. Bumalik sa pagkain ang lahat. Pumukaw sa atensyon ni Gabo ang tubig sa batya. Isang hagis ng palito, sisiklab kagad ang apoy. Gabi-gabing ginagawa ng manggagamot, itatabi sa pwestong hinigaan ni Melissa. Nang makapagtanong, sumagot naman ng matanda, pinaghalong tubig at langis sa may basbas ng mutya ng apoy. Ang dulot na init ay ang nagsisilbing proteksyon ng lahat. Itataboy nito ang malakas na banta ng anumang elemento, lalo na ang engkantong itim. Dito rin napagtanto ng binata na may tinatangang mutya ng apoy ang manggagamot. Ang pinakagamit nito sa pakikipaglaban ay mutya, orasyon, dasal at pandakaking itim. Ang pandakaking itim, binigay sa mga pasyente bilang proteksyon. Ang mutya ay saka ginagamit kapag may ritual na magaganap. Gayon din sa binasbasang tubig at langis. Namangha ang binata nang marinig ang lahat ng ito. Sakto lang napapasok matapos ang pagpapahangin sa labas. Nasipat ang anino sa hindi kalayuan. Gumagalaw ito. Pabalik-balik ng lakad. Pero sa bawat kilos nag-iiba ang hugis.
Minsan tumatangkad, minsan bumababa. Dali-daling tinawag si Mang Puloy. Isang tingin nito naglaho ang anino. Naalerto kaya nagkalat ng pangontra sa bakuran at likod bahay. Sa paglalim ng gabi, nalimpungatan si Gabo nang biglang bumangon si Melissa. Umiingay ang sahig kapag may naglalakad. Susundan na sana ito, kaso natigilan ng may bumulong. Panay lingon, dahil hindi sigurado kung saan nagmula. Maya-maya pa, dumako ang tingin sa bubong. May siwang doon at sa hindi inasahan, sa maiksing segundo nasipat ang nakakakilabot na muka. Hindi mailarawan sa salita dahil walang anumang hayop o bagay na kahawig. Basta ang malinaw, nanlilisik ang mga mata. Naalerto si Gabo. Sinundan si Melissa. Ipinatong sa ulo ang kamay na may hawak na pandakaking itim. Sabay sigaw kay Mang Puloy. Katulad kanina, isang tingin ng matanda naglaho ang elemento. Mabuti naman at alisto ka, Gabo. Mapanghas talaga ang itim na engkanto. Kahit may pangontrang nakapalibot, gagawa ng paraan para masilip ang biktima. Hindi ko nga rin po alam eh. Bigla na lang ako nagising. Susundan ko sana si Melissa pero yun nga ang nakita ko. Bigla kasing bumangon eh. Nauwaw ako eh, kasalanan ko ba? Ako pa ang sinisi mo. Nga pala Mang Puloy, ilang araw na po ang lumipas pero umaatake pa rin ang engkanto. Wala po bang mabisang paraan para tuluyan ng mataboy? Ayoko na pong maranasan na utusan akong magbaliw-baliwan eh. Wala akong magagawa kapag ganun dahil kontrolado ko. Hindi na yun mangyayari. Hindi na siya makakalapit sa katawan mo. Ang magagawa na lang ay magpakita, pero hindi ka na magagalaw. Parang sa akin naman po nagpapakita eh. Hindi mo napansin ano? Umiling si Melissa. Napaisip si Mang Puloy. Pero bago makakuha ng sagot, bumalik sa pagtulog ang lahat dahil sa antok. Kinabukasan maagang inihipan ng sagot, kaso kahit ang manggagamot, nabablangko ang isipan. Dinagdagan na lamang ang kargadang pangontra sa paligid. Kinolekta ang pandakaking itim ng lahat at muling dinasalan. Binalaan na wag munang lumabas. Manatili sa tahanan, pero nagpaalam muna si Gabo. Ilang araw na din na hindi nakauwi. Habang naglalakad, hindi maiwasan ng binata ang mapalingon. May kasabayan sa daan pero pakiramdam, may sumunod na hindi nakikita. Siya lang mag-isa pero parang may kasama. May kalampag. Nauhulog ang mga gamit. Hindi nagtagal pinakinggang maigi ang ingay. Dumako ang tingin sa sala. Natigil sa salamin dahil rumihistro doon ang nakitang mukha kagabi. Nakamba sa bintana pero walang makitang paglingon. Dito na rin naamoy ang bulok na dugo na nagmula sa bulaklak pero walang bulaklak sa paligid. Sa takot niya, nagmamadaling bumalik sa tahanan ni Mang Puloy. Nakita si Melissa sa kusina. Wala sa bahay ang manggagamot kaya sila ang nag-usap. Sa pagkakataong ito, nagpapakita sa dalaga ang engkanto sa malayuan pero hindi pa rin maiwasang matakot. Ibinahagi ni Gabo ang kaparehong karanasan. Parang damay na rin ako dito ah. Gusto ko lang naman sana makatulong pero eto na nga oh. Nasali pa ako. Kasalanan mo yan. Puro reklamo ka kasi. Nakikisawsaw pa sa problema ng iba. Hoy, kung hindi lang dahil sa pakiusap ni Sir Costan at iba pang guro, hindi ako mangingialam sa'yo. Sino ka ba? Huwag na nga tayo magsisihan. Sa ngayon, pagpapakita lang naman ang ginagawa ng engkanto sa akin. May pangontra na ako, kaya hindi yun makakagawa ng masama. Ikaw ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na ako. Yun din ang sinabi ni Mang Puloy pero hindi niya kami papauwiin eh. Binibisita niya daw yung tahanan eh.
Malakas ang kapit ng elemento doon. Kung babalik kami ngayon, malamang malala ang aabutin. Kawawa naman si lolo't lola eh. Yung pandakaki na binigay ko sa'yo, wag mong iwala ah. Dito ka lang din sa loob. Ano man ang bili namang puloy, sundin mo. Ito ang huling pag-uusap ni Gabo at Melissa. Nang mga sumunod na araw, abala ang binata sa pag-aasikaso ng dokumento para sa pagpasok sa kolehiyo. Lumuwas ng bayan para makapag-enroll. Sa hindi inaasahan, habang naglilibot sa paaralan, biglang napansin ang umalingasaw na amoy. Binaliwala ng una, pero nang tumindi ay kinilabutan. Sinundan ito. Laking gulat nang makita ang itim na bulaklak. Walang pagdadalawang isip na umalis. Naulit ito sa kalagitnaan ng biyahe. Lula ng bus. Nakapwesto sa may bintana. Inaaliw ang sarili sa panonood sa labas. Ilang beses nasipat sa tabi ng daan ang itim na bulaklak. Iniwas ang tingin pero hindi nakaligtas sa amoy. Nang lumingon, sa pinakadulong upuan naroon ang elemento. Nangihinang binalik ang tingin sa unahan. Napapalunok habang maigpit ang hawak sa pandakaking itim. Pagbaba, tinawag siya ng tsuper. Kinausap siya sandali. Iyo, kailangan mong mag-ingat dahil may sumusunod sa'yo. Gamitin mo muna to bilang proteksyon. O meron ka palang pandakaking itim eh. Saan mo nakuha yan? Sa manggagamot ho na kakilala ko, si Mang Puloy. Ah, si Manong pala. O siya, mag-iingat ka ha. Huwag mong iwala ang pandakaking itim, malaki ang tulong yan. Kapag may naramdaman kang sumusunod, huwag mong pansinin. Kapag makakarinig ka ng bulong, huwag na huwag mo rin papansinin. Marami talagang bagay na huwag. Maraming bagay na hindi pwedeng gawin, pero ito ang magliligtas sa'yo. Sige na, lumakad ka na. Matulin ang takbo ni Gabo habang tinatak ang daan. Sa sulok ng paningin nasipat ang anino pero hindi nag-abalang pansinin. Hinihingal pagdating sa tahanan ni Mang Puloy. Pinaliwanag ng binata ang nangyari. Napailing na lamang ang matanda. Sa pagkakataong ito binasbasan, nilapatan ng sabulag. Nang pumasok sa katawan ng bisa, nakaramdam ng kagaanan. Pagkatapos nito, hindi na muling napansin ang presensya ng elemento, maging ang amoy ng itim na bulaklak. Hindi lang siya. Nilapatan na rin ng sabulag si Melissa, ang lolo't lola nito. Ganon pa man hindi pa rin pinayagan na makauwi. Huwag niyo sanang isipin na ginagawa ko kayong preso. Pero ayoko lang madagdagan ang paghihirap niyo. Huwag kayong mag-alala. Konting tiis na lang. Matataboy na natin ang tuluyan ng elemento. Muling binisita ang tahanan. Sa pagkakataong ito nagsagawa ng ritual si Mang Puloy, samot-saring pausok. Naglibing ng pangontra sa bakuran. Punesto ang tubig at langis. Pagkatapos masindihan sinimulan ang proseso. Tahimik na nanonood si Gabo sa tabi. Wala naman masyadong ginawa ang manggagamot, maliban sa tahimik na pag-uusan ng orasyon at pagkumpas ng kamay sa hangin. Maya-maya pa napako ang tingin sa anino. Lumitaw ang engkanto pero dahil sa sabulag, hindi niya ito makita. Masama ang tingin sa matanda. Sinusubukang manlaban pero hindi makalapit. Bakas na bakas ang galit nito. Humahampas ang malakas na hangin sa pagwawala. Gayunpaman, nanatiling nakasinde ang pinaghalong tubig at langis, maging ang pausok. Ganito ang sitwasyon sa mahabang oras hanggang sa kusang naapula ang apoy. Tumayo na rin si Mang Puloy. Inakala ni Gabo na tapos na. Pero pumasok ito sa bahay at doon ipinagpatuloy ang ritual. Hindi makita ang kaganapan dahil hindi siya pinapasok. Sa napapansin ng binata, lalong dumilim ang paligid. Malakas ang hangin na may kasamang mainit na presensya. Mga bulong at anino kung saan-saan.
Pero hindi naapektuhan si Gabo. Pumalibot ito sa paligid. Mga anino na labas-masok sa tahanan. Sa loob maririnig pa rin ang pagsambit ng orasyon ni Mang Puloy hanggang sa pahintuin-to na ito na parabang nahihirapan sa pagbigkas. Nang maipon ng lakas, pumanhik si Gabo. Naabutan ang manggagamot. Nakalood sa harapan ng umaapoy na tubig at langis. Ang problema, may umaagos na dugo mula sa bibig nito. Matindi rin ang amoy ng itim na bulaklak sa paligid. Akma na sanang lalapitan para patigilin dahil sa kondisyon. Pasimpleng sumenyas ang manggagamot. Walang nagawa kung hindi tumabi. Hindi mapakali si Gabo. Palala ng palala ang kalagayan ni Mang Puloy. Napapahawak sa tiyan. Ilang sandali pa ay nagdugo. Naguguluhan dahil wala namang sumaksak dito. Ilang ulit pang kinusot ang mga mata sa pag-aakalang ilusyon. Maya-maya pa ay nawala ng balanse ang matanda. Sa kabila ng pagkatumba, muling bumalik sa pagkakaluhod. Patuloy na sumasambit ng orasyon. Ang apoy naman sa harapan, unti-unting humihina. Bago mapula, kinuha ang boteng nakasabit sa bewang ng matanda at binuhos sa batya. Muling lumakas ang apoy. Tumindi ang init sa paligid. Hindi naglaon dahan-dahang humupa ang sitwasyon. Tinapos ang ritual, pero nanghina si Mang Puloy. Nagulantang ang pamilya ni Melissa nang bumalik si Gabo na buhat-buhat ang manggagamot. Nataranta. Nagtulakan kung sino ang gagamot. Wala ni isa ang nangialam. Nauwi na lamang sa pagpunas ng basang tuwalya sa katawan dahil nagdideliryo ang matanda. Maraming kasangkapan pero walang ideya kung alin ang tama. Sabay na lamang na nagdasal, alinsunod sa payo ni Lolo Eman. Sa kabutiang palad, nagkamalay si Mang Puloy makalipas ang ilang oras. Subalit iba na sa dati. Nangihina pa rin. Malala ang sugat sa tagiliran at tiyan. Malalim na parabang sinaksak ng mahabang patalim. Manong, huwag niyo sanang mamasamay ng katanungan ko. Paano kayo nasugatan? Wala naman pong sumaksak sa inyo ah. Naroon ako sa buong oras. Nakaload lang kayo sumasambit ng orasyon. Walang ibang tao eh. Hindi ko rin makita ang engkanto na lumapit sa inyo. Sa espiritual na paraan ng laban kanina, dumaan sa hangin ang atake. Bagay na hindi makikita ng ordinaryong taong kagaya mo. Malakas ang engkanto. Kamuntikan pa nga akong matapos. Mabuti na lang nabigyan ng tsansang mabuhay pa. Kaya ito pa ko. Siguro naman po tapos na no. Yun na ang huling laban? Hindi pa. May huli pa. Sa pagkakataong ito ang abandonadong kubo ang tatrabahuhin, kung saan orihinal na nakatira ang engkanto. Pagpapalayas pa lamang sa tahanan ni Melissa ang ginawa ko. Naku, paano po yun, nangihina ka na Manong? Baka hindi mo kayanin. Magtuwag na lang kaya tayo ng ibang manggagamot. Iho, hindi pwedeng ipasa sa iba ang labang ito. Ako nagsimula. Kaya ako din ang tatapos. Hindi pwedeng ibang tao. Huwag kang mag-alala dahil kaya ko pa naman. Kakayanin. Alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Namangha si Gabo sa tapang at tawag ng responsibilidad bilang manggagamot. Sa kabilang banda, nag-alala para sa kalagayan nito. Kaso nga lang hindi mapigilan. Sinamahan si Mang Puloy sa abandonadong kubo. Inilatag ang mga gamit. Inalalayan ang matanda sa pagluhod. Nanatili ang binata sa tabi. Nagsilbing lakas para hindi matumba. Nang masindihan ang tubig at langis, sinimulan ang pag-uusal ng orasyon. Hindi may tatanggi ni Gabo ang takot, lalo pat nasa malapitan ang matanda. Pakiramdam niya, anumang oras tatamaan din siya ng atake mula sa kalaban. Nang mga sumunod na sandali,
Mararamdaman ang bigat ng presensya ng engkanto. Lumitaw ang anino nito kasabay ng itim na bulaklak. Nagwawala ang elemento. Nais wasakin ang pananggalang at puksain si Mang Puloy. Palipat-lipat ang pwesto, pero hindi makahanap ng paraan. Maya-maya pa'y lumakas ang pagsambit ng matanda. Kalat na rin sa paligid ang init ng apoy. Inilabas ni Mang Puloy ang mutya. Gumuhit ng simbolo sa hangin. Inihipan nito sa direksyon ng engkanto. Makikita ang reaksyon ng elemento. Takot na takot. Nawawala din ang anino na parabang pinilit itaboy pabalik sa kabilang mundo. Kaso nga lang matigas. Ayaw bumalik sa pinanggalingan. Dali-dali itong sumugod pero sa muling pag-ihip, tuluyang natunaw ang anino. Nagulat si Gabo sa muling pagkumpas ng kamay ng manggagamot. Nahawakan nito ang itim na bulaklak. Walang pagdadalawang isip na hinagis sa apoy. Kasabay ng dahan-dahang pagkasunog, ang nakakabinging sigaw ng elemento. Maya-maya pa wala nang natira kung hindi abo ng bulaklak. Tinapos na rin ni Mang Puloy ang ritual sa isang orasyon. Sinelyohan ang lagusan ng engkanto pabalik sa mundo. Sandali munang nagpahinga ang matanda. Lalong nagdugo ang sugat sa katawan at nanghina. Dahil hindi na kaya pa. Inutusan si Gabo na silaban ng kubo. Umagaw sa atensyon ng mga magkakahoyang sunog. Pero nang makita si Mang Puloy, naunawaan ang nangyayari. Bumalik ang mga ito sa kani-kanilang gawain. Nang mapula ang apoy ay umuwi na rin. Tuwang-tuwa ang lahat ng ibalita ni Mang Puloy na tuluyang nagwakas ang panggugulo ng elemento. Naiyak sa tuwa si Melissa. Nakahinga matapos ang mahabang panahon ng pagdurusa. Maging si Gabo ay napapangiti. Pero ito ay nabura. Nang masulyapan ng manggagamot, hindi na ito humihinga. Anumang gising ay hindi na nagmulat. Bago makahingi ng saklolo, kumpirmadong namayapa ang matanda. Walang nakapagsalita. Gulat sa takbo ng kaganapan. Nang mabalitaan ng kapwa manggagamot at albularyo ang nangyari, bumisita ang mga ito. Si Gabo ang nagsalaysay. Sa lahat ng kasama sa larangan, iisa ang nasabi. Alam ni Mang Puloy na kamatayan ang resulta kapag kakalabanin ang itim na engkanto. Lalong-lalo na sa sitwasyong kinasangkutan. Pero tinuloy niya pa rin. Tinapos na ang kaguluhan. Nagawang iligtas ang biktima ng elemento pero hindi nakaiwas sa kamatayan. Sinisi ni Gabo ang sarili dahil siya ang nakiusap sa manggagamot na tulungan si Melissa. Ay naku, walang sino man ang sisisihin dito, iho. Hindi ikaw, hindi si Melissa. Sa larangan na tinahak naming albularyo at manggagamot, kabilang ang kamatayan sa sinumpang tungkulin. Namamatay nga ang ordinaryong tao eh. Kami pa kaya? Palagi kami nakikipagto sa iba't ibang uri ng elemento. Binigyan ng maayos na libingan ang matanda. Isinama sa hukay ang mga gamit, lalong-lalo na ang mutya. Lahat ay naiyak sa puntod. Lahat nagpapasalamat sa sakripisyo at serbisyo ng butihing manggagamot. Iilan na lamang ang ganitong uri ng tao sa mundo. Nahandang tumulong sa kapwa kahit kapalit pa ang kanilang buhay. Ito ang natutunan. Ito ang nakita ni Gabo sa isang tao na kung tawagin, banal na manggagamot. Depensa sa lahat ng uri ng sumpa na may kasamang rebuelta o balik sumpa. Ito ang Marahuyo Bracelet. Napakarami ng natulungan ng Marahuyo. Mula sa pagbibigay ng ginhawa sa nararamdamang sumpa at pagbabalik ng sumpa sa mga taong nang biktima sa kanila. Kung isa ka sa mga taong nabiktima ng kasamaan at kailangan mo ng proteksyon, subukan mo ang Marahuyo Bracelet. Kung interesado ka, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise
Marahuyo Bracelet. Mag-ingat sa mga scammers.